Arctic duo. Ang Diba? ganda ng Arctic duo, men. Ikaw talaga Arctic yung duo. tatay ng mga Monigar eh. Tatay ng Here we go. Monigar. Pwede naman Tito, grabe ka. Game number Sige. 1. Sorry. Team Liquid PH versus Alter Ego. Ito, old school rivalry to para kay Young Goat, para kay Carteezy. Kasi 2020 pa lang, kalaban niya itong mga to. Matagal na niyang kalaban yung mga yan. And to be fair, sa tagal lang ni Carteezy, lahat din naman siguro na sa larangan ng ML, matagal nang nakalaban si Carteezy. So yan yung isa sa mga talagang tinitingala ng mga tao. Kahapon, we've seen the hindi kahapon, nung last game nila kontra RSG, lumabas yung Afani ni Carteezy. And doon niya pinakita na in terms of sabayan, sa pabilisan ng mga kamay, hindi nauhuli ang The Young Goat. Naalala ko nung SPS Season 5, kung saan ang nag-grand finals ay Liquid at AP Bren. Oo. Lumabas din yung Fanny ni Carteezy na dati tinatawa-tawanan pa ng mga fans na parang, Carl, parang di mo na yata kaya mag-Fanny ha. Oo, parang Nung ano na eh. araw, Naalala nagbago. mo, isa pa sa mga interview niya noon, Leo, ikaw ata nag-interview noon, parang hindi pa siya contented sa naging performance niya nung una niyang nilabas yung Fanny sa SPS S5. Nanggigil siya. Nanggigil siya eh. Ginrind niya talaga eh. Tsaka kung mapapanood niyo siya sa mga streams niya, talagang ginagrind niya yung mga highly mechanical junglers para masabi talaga, I am still here. Carteezy is still here. Isa siya sa mga favorite kong tambayan na live stream, guys. Oo. Kung gusto nyo maghanap ng malupit na jungler na masaya rin naman panoorin kahit di naglalaro, check out Carteezy. Usually, mga ano yan, kung walang laban, mga 10 PM onwards, live yun. Madaling araw yan. Hanggang madaling araw, nagga-grind yan. Batak na batak. So ngayon Carteezy. wala pa masyadong nangyayari kahit may suyo. No first bloods pa rin taken from the side of TLPH. Ang gandang pagzazone na ginagawa dito ni Sanford over kay Dreams. Dito level 4 si Dreams, so wala pang sipa, pero kinasa na nga din yung Feathered Airstrike coming in from Sanji. Nino quite low, kailangan lumayo, pero Sanford talaga naman tinalunan si Gebe. Walang jungler yung Alter Ego. Isa yon sa mga novice mistakes bilang isang alpha na yes, late game you can get away with that. Late game pwede kang mag Sphere of Alpha, Winter Crown, tapos babawian mo with a sweep. Oo. Pwede ka pa mabuhay doon. Pero early game, tapos naiwanan ka pa ng dalawang mong kakampi, talaga mamamatay ka doon. Full commit yon para sa Alter Ego na hindi nila lahat full commit. Team Liquid PH, clean turtle take game, early game. Kumbaga parang ano siguro no, miscom kung ano itutuloy ba natin o hindi kasi na-zone out eh. Credit kay Sanford tsaka kay JP, ang ganda ng pag-zone nila. Sa mga kasama dapat ni Geme doon sa turtle take na yon. Tas of course Sanford nakapatay pa nga kay Gebe with the Infernal Pursuit. So ngayon, Gebe medyo nahihirapan sumabay sa pace ni Carteezy at mukhang makakita na naman tayo ng ano ng Carteezy Suyo before 9 minutes, level 15 or before 10 minutes. Clinic, Suyo Clinic. Suyo Clinic eh. Okay, naka-purify naman dito si Yuktz. Yan yung mga isang reason bakit in terms of KDA, mas mababa si Yuktz kay Heist kasi nga parati siya pinupuruhan. Pero mukhang gustong baguhin ni Yuktz yun ngayon. Gusto niya paangatin yung ano niya, KDA percentage niya eh. Dun sa few times na nakapag-gold lane ako, kapag binisita ako ng tatlo sa bubuhay ako, ang lakas nun maka-moral boost. Na parang, guys, trinay nyo ako patayin. JP. Ooh. Okay. Hindi enough yung quick sun guard sa kalakasan ng tatlong members ng Alter Ego doon. That was a trade na gusto hanapin ng Alter Ego. Pero sa kabilang banda naman ng mapa, clearly Sanford has been dominating his lane ngayon and 30 seconds pa bago lumabas yung next turtle. Kaya naman Alter Ego medyo pressured gumawa ng play and then na nga yung sipa. Pero it's gonna be enough though. Yuktz nilapag na nga yung kanyang ulti. Pero ang problema, Carteezy, na-pin down ng Alter Ego. Makunat ang isang Suyo, especially pag may items na yan dahil sa kanyang immortal form. Pero kung tatamaan ka ba naman ng Way of the Dragon from out of nowhere, The Spear of Alpha. combo pa, especially at 4 minutes, talagang mamamatay ka. So hindi ko naman masisi si Carteezy doon. But at least he will be back in time for the second turtle of the game. And I think lamang ang Liquid sa positioning. Nakinig sa'yo kanina. Sabi mo kasi na wag muna kumontes kasi hindi pa ito yung oras ng Alter Ego. Binigay na lamang nila, ayaw nila maulit yung mistake na nangyari ng unang turtle. Pero tignan mo naman si Sanford, trigger in pa para siguradong mahuli si Gebe kahit
Ulti siya palabas, hahabulin pa rin ni JP with the Raging Sandstorm at binagsakan na naman ni Sanford ng Infernal Pursuit. Alter Ego tinatry, humanap ng sagot ngayon. Dreams of a flicker out, pero look at Sanji, mukhang mapipitas na nga doon ni Heist with the Zaman Force. Next man down is Sanford. The Sansan duo is indeed down for the side of TLPH. Pinanggigilan si Gebe. Kala ko asim lang yon all the way. Kala ko galit lang yung Liquid. Pero tinan mo, nakapush si Yuktizzy. So I think this is all according to plan. Pero yun nga lang, kung 3 libreng kill, baka nga naman sumobra na yun. I don't know, is that worth it for you, Ingan, na lahat yun nangyari para sa mid lane push? I think worth it. Kasi mid yun eh. Mid lane, worth it naman. In the grand scheme of team, kahit papano, worth it yun for TLPH. Kasi again, mas ma-activate si Cartesi mag-scale up ng mas mabilis kumpara kay Gebe. Oo, nawalan sila ng 3, pero it also created space for Yuktizzy na makapag-farm up. Tignan mo nga, isang hit na lang yung Tori doon sa taas. So mukhang worth it na nga talaga for TLPH yung naging trade doon sa baba. Ganito, kung namatay din si Yuktizzy, alam kong asim lang yon. At kung hindi, bigla rin mapapush tong top lane, sabihin ko not worth it. Pero eventually, kahit sabihin mong nawala yung 1k, 2k gold ng Liquid, cross map, I think worth it. Worth it. Worth it talaga, mas lalo na pag makahanap ulit ng pick-off yung TLPH. So far, medyo may onting kabagalan ng ating laro. 2-5 kill scoreboard. Lamang pa rin naman in terms of economy ang TLPH, 700. Most of that will go to Cartesi, of course. Kaya naman Alter Ego, gusto nilang as much as possible ma-disrupt yung jungling pattern ni Cartesi kasi kung hindi, baka mahirapan silang habulin si Cartesi later on. Pumuposisyon lang for the turtle ang Liquid dito. Thunderbelt nabuo na ni JP, so ma-incentivize na siyang sumuntok-suntok lang. There's away the dragon. Off angle doon, pero nasalo pa rin ni Gebe. With the Spear of Alpha, tutumban na naman si Cartesi and Alter Ego. 5 members are here. Sanford, zinozone out ang members ng Alter Ego at naipit ata kahit may Infernal Pursuit. Mukhang tutumban na nga din dito si Sanford. That's 2 bodies down for TLPH and Alter Ego. Ito na yung spike na ini-expect natin mangyayari sa kanilang lineup. Na-imagine ko yung shot call dito ng Liquid. Sabi ni Yuktizzy, dad. Pasok ba ako, dad. Sabi ni Sanji, wag. Wala pa item. Kulang yan. 4 yan. Sabi ni Yuk. Sige, G. So, it's clear na hindi ready yung Liquid lumaban. So, because of that, nabasa ng Alter Ego yung, fade away, blazing. Nabasa ng Alter Ego na, laliman na lang natin. Lamang na tayo dito. And that's what happened. Medyo underestimate na TLPH yung spike na meron ng Alter Ego doon. Pero again, di pa naman malayo ang kalamangan. Kahit 2-7 yung kill scoreboard, nakuha pa rin naman ng isang turtle. Dalawang turtle itong TLPH kontra sa isa ng Alter Ego. And at the same time, hindi pa naman butas yung kanilang mid lane turret. So, kahit paano may palag-palag pa rin ang cavalry dito ngayon. In 50 seconds, things might change dahil pinapasok na nga ng TLPH ito. Nag-conceal pa. Para habulin si Nino, pumasok si Gebe with the Spear of Alpha. Kinasa na nga ni Sanji yung kanyang Feathered Airstrike. Si Roundel, meron din naman. Yuktizzy finally gets a kill onto Gebe and Nino. Naku po, yung cavalry. Umaarangkada na. Yuktizzy kanina fade away yung Blazing Duet niya. Pero ngayon tumatama na. Buhay pa rin naman. Nag-flicker in yung Alter Ego. Pero was that worth it? No. Dahil 4 ang nawala sa Alter Ego. TLPH wins that trade. Kahit sabi mong nadapa ang cavalry, iba pa rin kung marangkada ang Liquid Stampede. 4 for 1 plus a turret plus a purple steel. Liquid suddenly 2,000 gold ahead. Ingan, if you ask me, kahit ako hindi ko makikita, hindi ko masasabing bibiglang forward yung Liquid PH. That's Liquid lang ang may alam na Liquid ang may kayang gumawa nun. Oo, Liquid lang. Sila lang talaga ang may alam ng kanilang kalakasan, kanilang kahinaan. Hindi pa sila masyado nababasa ng kanilang kalaban. At ikaw na nagsabi nito, saan ka ba nakita ng kabayo na tapaatas? Imposible yun eh. Imposible yun sa TLPH. Kailan ko sinabi yun? Ewan ko may nagsabi nun eh, parang ikaw Pero yun legit, eh. oo. Pero ako nga talaga nagsabi nun, pero hindi ko lang malala kung kailan at bakit. Pero oo, guys, imagine niyo sa akin nakita ng Kabayo na patas, naglalakad diba? ng patalikod. Diba? Walang ganun. Yung Liquid, simula pa nung nag-champion sila, nung nagbabak siya si Carl, madalas binabato niya yung katawan niya sa kalaban, pero mananalo sila ng team fight. Oo. That's the same here. Kahit down sila ng 2K, sila pa rin yung umabante. Sila yung umabante, sila yung may onting kalamangan ngayon. And to top things off, dalawang
Torres sa gitna, ang kanilang pinatumba. Alter Ego, nag-conceal na nga si Dreams. Naghahanap ng proper target. Naku po, na-cancel ni Sanji yung kanyang feathered airstrike. Napaka-conceal pa nga pa. Napaka-purify pa nga para makalayo. Pero si Sanford, soaking up the damage of 5 members of Alter Ego. Tutumba na nga si 4D. Pero okay lang daw, sabi ng TLPH mo, kaya pa rin naman nila makapagpalagan. Ang daming ultimates na na-expend ng Alter Ego. Kaya naman, Team Liquid, tuloy pa rin ang pagsayaw. Oo na wala yung XP lane namin, pero papalag pa rin. JP buhay, Quicksand Guard, sisipa, lalaban. Okay. Ganda na pag-zone out dito ng Alter Ego. Pumasok na nga din itong si Gebe with the Spear of Alpha. Sila ngayon ang may hawak ng Lord pero hindi pa nila si-secure. Carl TZ buhay pa rin naman pero si Gebe makakakuha. Pero look at Carl TZ, kaso nga lang, nasipa ni Dreams. And Roundel, tuloy-tuloy pa rin. Yuk TZ with the Blazing Duet. Makakaisa nga ata sila doon na one more kill. Highs looking to get a kill onto Yuk TZ. Buhay pa rin naman pero nag-dash in. Kapalit ata ng kanyang buhay. Sanford making sure na mapipitas na si Highs. Kaso ang problema parang hindi ata magiging sapat ang kanyang damage. Napaflicker in na nga siya doon. At nag-transition na nga din tayo sa gitna. Hindi natin nakita yung magandang outplayed na ginawa ni Sanford. Kaya siya tinatawag na human calculator. Binilang ni 4D, okay, may shield, may dash, may damage, tapos ako may lifesteal, meron ako spell bump, tatalon ako shots, ultian ko, na-calculate niya na kaya ko to kay 2v1. Nagawa ni 4D yun, na-shutdown niya si Highs. And that shutdown was really crucial dahil it enabled TLPH to take down Dreams doon sa gitna. Mukhang hindi nila may-utilize yung Lord na nakuha ng Alter Ego. TLPH tuloy pa rin ang laban. Gusto nilang makabawi. Gusto nilang ma-regain yung lead na nakuha nila noong early to mid game. Holy Shields, hindi pa rin naman napapop ng Alter Ego. And ito yung magiging takbo ng... Dad! Ay, hindi blinak ni Dad. Nag-pop yung shield. Okay lang. Isa Okay lang lang. Isa lang naman. Isa lang naman. Hindi, tsaka ano siya, ang ginagawa nila doon, binabantayan nila yung dalawa. So alam nila na nandun si Gebe, alam nila na nandun si Roundel, kaya hindi nila blinak yung minion wave. I would assume na yun. Tsaka ang kagandahan naman dito sa lineup ng TLPH, kahit tumagal yung laro, okay lang. Nasa kanila naman yung Claude, yung TZ, hawak-hawak yan, naka-purify pa. As long as during crucial moments, hindi mapipitas yung gold laner ng TLPH, magiging pabor talaga sa kanila yung late game. Pwede nila, as long as walang ma-inhibitor turret na mati-take down ng Alter Ego side ng TLPH, okay lang, so far so good pa rin sa TLPH. Not to mention the Farsa. Hindi pa natin nakikita yung full potential ni Sanjo. Team fight. Ako, pinasok ni Gebe. May Winter Crown play, kaya naman buhay pa rin doon si Gebe. Tutumba na nga din si Sanford. Naganda. Yuk TZ, nag-blazing duet doon, pero wala masyadong tinamaan. Alter Ego got a pick-off na kailangan nila. Sanford will fall down. Medyo nahihirapan pa makipagsabayan ng TLPH. Mas lalo na pag Alter Ego yung unang nagsisetup eh. Ang ganda din ng play na ginawa ni Gebe doon with the Winter Crown. Pero si Highs pumasok na nga with the Zaman Force. Naku po, tumumba! Tumumba si Yuk TZ sa kamay ni Highs. Na-nerf na yung Harit na yan, ha? Na-nerf na yan, pero ganyan pa rin. Yung maliit na bata, si Killua. So, okay. Starting with that fight in the purple buff ng Liquid. Ako lang ba or masyado yatang maaga yung pag-feathered airstrike ni Sanji? Medyo Kaya maaga. natiktikan nung AE, guys, ito yung circumference, ito yung parang center of the circle. Nandyan si Sanji, pasukin ninyo. At yun nga yung ginawa ni Gebe, pinasok niya, kumonekta yung Spear of Alpha sa dalawa. Tapos pagkatapos ng Spear of Alpha, nag-Winter Crown play siya, kaya hindi napitas ng TLPH itong si Gebe. Ngayon sila naman ang nagsisimula ng neutral objective. Titignan natin kung makakakontest nga ba si Carl TZ. Okay, feathered airstrike muli ni Sanji. Going for the pick-off first. Dream, sumaba ng buhay. Immortality down. Okay, pumasok naman si JP with the Raging Sandstorm. Kumonekta sa tatlong, aso kulang yung follow-up ng TLPH. Tutumba na nga itong si Daddy JP, pero ang sagot naman ni Sanford, wala na kayong Roundel. 4-on-4, a roamer 4, a mid laner. Lamang na lamang yon para sa TLPH. Yan ang tinatawag nating good trade. Yan yung sabihin mong 100 mo, gawin kong 5K. Yan ang nangyari. Roamer for mid lane. Uy, Gebe! Pumasok, mag-Spear of Alpha, Highs, nakapag-Summon for Sanford, talaga namang sinusukap lahat ng damage, pero look at the position of Sanji. Yuk TZ at any given moment, pwedeng pumasok with the ultimate. Ayan na nga, pumasok si Yuk TZ, tinamaan lahat ng Purify, pero Sanji nandoon sa gitna. Kinasa pa nga yung feathered airstrike, one more hit kay Highs, pero makakatakas etong si Highs. Carl TZ dashes out, natakasan etong si Dreams. That's 2 members down. San duo na wala sa TLPH. First time ko in a while makita na disconnected yung Sansan duo. I have to admit,
maybe 2 or 3 seconds delayed yung pagpasok ni Sanji. Gets ko naman. The call was, hanapin niyo yung Harit, patulugin niyo yung batang yan, mag-aalas 6 na. Pero yun nga lang, nadali na, nasipa ba siya? Something stopped the feathered airstrike, kaya hindi natuloy yung damage barrage ng Naipit Liquid. siya sa gitna eh. 3 yata nakaharap sa kanya doon. Okay, I mean, kahit mapitas si Sanji doon, okay lang sana as long as mapitas niya si Heist. Kaso ang problema, kinulang pa siya ng damage. Literal na, ang daming isang hit na lang sa side ng Alter Ego, at least 2, mas lalo na yung gold laner nila. So unfortunately, hindi na-execute ng TLPH yung kanilang plano gawin. Pero ang kagandahan dito naman, meron pa naman sila mga inhibitor turrets na tutulong dumibensa para sa kanila. Lord, marching in sa gitna para sa Alter Ego. Tignan natin kung madedepensahan pa ng cavalry ito. Conceal para kay Dreams. Nahanap na sisipain. 4D at ang next. Okay, hindi ko monekta. At parang masyado ata napasubo doon si Dreams. Sinahabol ng 4. At tutumba na nga. Ito na yung counterattack na hihintay natin from the cavalry. JP Raging Sandstorm kumonekta kay Heist. Pati na rin sinalubong ng Blazing Duet ni Yuktisi. That's 2 members down. At na-burst down na nga din nila yung Lord. Next target might be Gebe. Hinahabol ni Sanford, hinahabol ni Carl. At patutumbahin nila. 2 na lamang ang natitira sa Alter Ego. Pero nabutasan na lang ng base ang TLPH. In true Liquid fashion, kala mo dehado sila pero sila pa pala yung mamarcha palabas ng base nila. Liquid now pushing mid, pushing top, at baka sila pa nga makabutas. 9 seconds bago dumating si Highs. No energy shields para sa Alter Ego. Pwede sila makapitas ng inhibitor turret. Kung kakayanin nga nila, ito na nga, binibigyan na nga nila si Dreams. Kailangan niyang lumayo. Naubos ka agad yung minions ng TLPH doon sa gitna. Kaya naman Alter Ego, madedepensahan ang charge ng cavalry. Ay apo, awan fighty minions. Walang wave na sumunod. Ang bilis din kasi mag-clear ng mga natira sa Alter Ego. So with that, makakabawi rin naman ng konting gold and Liquid. Mag-i-ease yung pressure sa mid at sa bottom. Pero wala silang masascore na additional turrets. So far so good. Again, Alter Ego, kailangan respetuhin yung fact na kahit na parang dehado yung Liquid, kapag mahanap sila ng small window, kaya nilang gawin yun. Ito win. Dreams with a kick. Carl! Nasipa si Carl! Naku po, napitas ka agad ang Young Goat. JP tumatakbo, quick sand guard, pero sapat ba ito para matakasan ang damage ng Alter Ego? Hinahabol sila ni Nino. Hinahabol sila ni Dreams. Another beautiful kick from the roamer of Alter Ego. Okay, walang feathered airstrike. Pero gano'ng katagal for Sanji? Yuktisi meron siyang Blazing Duet. Lord in 10. Okay. Hindi ko rin tatanong. Dapat, usually, most other teams, hindi sila magko-contest. Pero Liquid to eh. Mukhang sa positioning ng Liquid, sabi ni Carl, sige, antayin niyo ako. Lalaban tayo. Parang kaya pa naman if ever umabot kasi nasa opposite side naman yung last inhibitor turret ng TLPH, pero Alter Ego binburst down kaagad yung potential last Lord. Heist pumasok with the Zaman Force. Napitas bigla si Sanji doon. Yuktisi pumasok with the Blazing Duet. Pero hindi sapat ang kanyang damage. 5 members ng Alter Ego buhay pa rin naman. Here comes Carl TZ. Onto the backline. Nakupo na. Terrify. At napop yung kanyang immortality. Raging Sandstorm para mabot doon si Heist. At mapapatumba ni Daddy JP ang gold laner ng Alter Ego. Yuktisi. Sanford na lamang ang natitira. Kayanin ba nilang depensahan ito? Dahil may Lord na nagmamarcha sa gitna for Alter Ego. Okay, yung wave sa taas medyo mabagal. Ang call sa mid niyan, clear nyo lang yung waves. Kaya ba nung dalawa? Okay, Alter Ego. Pumupush ngayon, Sanford, Yuktisi doing their best pero hindi nila kakayanin ang push ng Alter Ego at sila